Holy balls, what the is that? What is that? I don't know. Record it. I am recording it. I just don't understand. Does it say Oh. something? No. What? I mean, it's a straight line. I don't know what that is. I think they're all airplanes. There's not all airplanes. Okay. What's today? The 12th? Today's the 12th? Hey, I'm gonna get Devin. Yeah. Today's February 12th? What time is it? It is 7:40. 7:40, Indiana. Indianapolis, Indiana to be exact. There's a whole stream of lights going by. Going west to east. Naniniwala ka ba na posibleng makontrol ng isang grupo o ng gobyerno ang buong mundo? Kung iisipin natin, parang malabo. Sa laki ng mundo, di ba? Hindi naman lahat ay magkakaroon ka ng kontrol. Pero kung iisipin ulit, ay parang hindi rin naman imposible. Paano? Sa pamamagitan ng isang pangmalawakan na panik. Dito sa kwento na to, pag-uusapan natin yung Second Coming. Ano ito? At ano yung Project Bluebeam Conspiracy Theory? Paano ito ginagamit daw para makontrol ang pag-iisip ng buong mundo? Ulitin ko lang, ito ay isa sa mga pinakamalalaking conspiracy theories na napag-uusapan nitong mga kamakailan. At kung isipin natin totoo siya, nakakatakot talaga. Bago natin ipagpatuloy ang video natin ngayong araw, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell dahil meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Nasa ilalim yung mechanics at sagutin nyo lang din yung question of the day natin. Eto na. Alam nyo, sa mga comments ko, lagi sinasabi, Kuya Claro, reactan mo yung Project Bluebeam. Hindi ko alam na ganito pala siya. Hindi ko mahanap yung tamang word, pero ang laki niyang conspiracy theory talaga. The thing is, madaming naniniwala na totoo ito. Isa itong usap-usapan recently, especially sa TikTok. Nung napanood ko yung video, kahit na alam natin conspiracy theory, syempre napapaisip ako, posible kaya na gawin yung ganito? Sabi, Project Bluebeam is a conspiracy theory about a supposed project na may purpose na gumawa ng artificial na second coming of Christ. Marami naghihintay niyan, especially sa mga relihiyon, yung second coming of Christ. Ngayon, gagawin daw to para kontrolin ang mga tao. This conspiracy theory is straight out of a horror or sci-fi movie. Ganun siya. At kung iisipin mo, parang grabe, hindi imposible na gawin talaga siya, 'di ba? Sabi sa conspiracy theory na ito, magkakaroon daw ng bagong world order at may tatlong purpose ang pagbabagong to. Number 1, para mai-abolish ang lahat ng Christian o mga tradisyonal na mga relihiyon para mapalitan ng isang one world religion based on the cult of man. Isa na lang daw, ibig sabihin. Number 2, para ma-abolish yung mga national identities at national pride. Hindi na mag-aaway-aaway ang mga Chinese, ang mga Amerikano. Wala na yan. Magiging isa ang identity ng buong mundo at yon yung tinatawag na world identity. Siguro mga earthlings na lang tayo lahat. Wala ng Pilipino, wala ng Chinese, we're all earthlings. Ganon. Number 3, para ma-abolish yung pamilya, no? At mapalitan ito ng individuals na nagtatrabaho para sa bagong one world government. Nakakatakot kung iisipin mo. Parang yung mga napapanood lang talaga natin siya sa movies, di ba? Pero kung i-consider natin yung mga recent incidents dito sa mundo, mapapasabi ka na posibleng gawin talaga to. May mga tao na kayang gawin at gagawin tong ganitong mga bagay. Unahin natin yung COVID-19. Sa panahong malala talaga yung COVID scare, halos hindi na natin alam kung ano ba yung totoo at hindi, di ba? Parang kaliwat kanan yung gumagawa ng mga kwento. Kahit marami sa atin na nagfa-fact check, hindi natin maiiwasan na meron talaga sa ating mga natatakot or nakokontrol tayo ng takot na yon dahil hindi natin alam kung totoo o hindi. Dahil sa sobrang takot ng mga tao, yung mga balita na narinig natin, kung ano yung utos nila, talaga nag-aaway-away na din talaga ang lahat, di ba? Isa yon. This means na posible talaga maapektuhan ng panic ang mindset nating lahat. Totoo yan, nakita natin yan eh. And by creating an artificial panic, isang panic sa isang bagay na hindi naman totoo, maaaring matrigger ito sa mga tao, hindi lang sa isang specific na lugar, kundi sa buong mundo.
We've already seen it eh. Saan nga ba nagsimula itong usapan ng Project Bluebeam na to? Matagal na pala to. No, pisahan natin. Noong 1990s, ang journalist, poet at essayist galing Canada na si Serge Monast ay nagsimulang magsulat patungkol sa New World Order at saka yung mga conspiracies. Jump tayo sa 1994. Pinublish niya yung Project Bluebeam ng NASA kung saan dinetalye niya yung claim na ang NASA, katulong ng United Nations, ay nagpaplano daw na mag-implement ng New Age religion sa pamumuno ng Antichrist at dito na rin sisimulan yung New World Order sa pamamagitan ng technology na sinisimulate yung second coming of Christ nga. Kunyari, bababa ulit si Kristo sa langit. At dahil hindi naman talaga si Kristo yon, mamamanipulate niya yung mga tao, di ba? Pagdating ng 1995, pinublish naman niya yung Lay Protocoles de Toronto or 666 na mas detalyado at base sa Protocols of the Elders of Zion. Isa itong fabricated text na nagdi-detail sa isang Jewish plot daw for global domination. Dito sa librong to, sinabi niya na ang isang Masonic group na tinatawag na 666 ay nag-iipon ng mga taong pinakamakapangyarihan sa buong mundo para makatulong na ma-establish itong New World Order na to at para makontrol yung pag-iisip ng mga tao. Napakatagal pinag-isipan, di ba? 1996. Hindi natin alam kung nagkataon lang o may connection ba sa mga siniwalat niya, pero si Serge Monast biglang namatay dahil sa heart attack sa loob mismo ng kanyang bahay. Dito nagtatanong na, dito napapasok yung mga conspiracy theories na pinapatay ba siya dahil alam yung mga pinaggagawa ng NASA at United Nations? Ayan na! Pero dapat natin tandaan ha! Conspiracy theories lamang itong mga ito at wag nating i-consider na factual. Diba? Sa totoo lang, no, bata pa lang ako, naririnig ko na sa mga matatanda yung 666, yung mga Mark of the Beast, yung mga microchip. Eh, lagi yung kinakwento ng mga kaibigan ko ng mga religious. Saka yung mga Antichrist. Madalas pa nga kasama yun sa pananakot sa mga bata kasi yung the devil daw yung 666. Pero ngayon ko lang nalaman na meron pala talagang pinagmulan na totoo yung kwento na yun. Diba? Sabi nga nila, yung Project Bluebeam daw ay isang 4-step plan na nag-i-involve ng advanced technology, psychological manipulation, at artificial earthquakes. Siyempre, kailangan may presentation. Kunyari, bababa si Christ. Kailangan palilindulin nila para mas maniwala yung mga tao, diba? Special effects, ika nga. Para mag-create ng ilusyon ng New World Order at New Government. Bukod dito, sinasabi na isa rin sa nakapaloob sa planong ito ay fake alien invasion. Ang layo na nang naabot ng kwento para mas matakot ng sobra yung buong mundo at mamanipulate yung mga tao sa sumunod na mga bagong batas ng New World Order. Siyempre, I think ito hula ko lang. Siguro kung i-manipulate nila yung second coming of Christ, kailangan may kalaban, di ba? Para mas matakot yung tao, kailangan mag-rely tayo dito. Kumbaga, pelikula lang lahat. Stage play lang lahat. Para matakot. Ang galing sa totoo lang at hindi siya imposible. Hindi siya imposible. Sobrang galing na galing ako dito sa conspiracy theory na to dahil may posibilidad talaga siya. Kung ang tao ay may control issues talaga, 'di ba? Alam mo naman natin na may mga tao talaga, na may mga leader talagang gahaman na hindi imposibleng gawin itong ganitong mga bagay. Nakakagulat, no? At nakakabigla yung mga ganitong conspiracy theories at lalo pa nating nakikita yung advancement ng teknolohiya. AI, di ba? Pinag-uusapan din natin. Paano kung bigyan nila ng AI tong fake na Jesus na sa second coming nila? The possibilities are endless. Kung iisipin at papansinin natin dahil na rin sa pagiging reliant natin sa technology, posible na makamit ito para makontrol tayo. Nakakatakot, di ba? Ito yung mga bagay na dati ang mga horror lang yan eh. Special effects lang. Di ba? Hindi naman nakakalabas ng TV ang mga multo. Ngayon yung mga horror natin, parang ang lapit na sa realidad. At hindi imposible na magamit talaga to or nagagamit na yung mga ganitong mga bagay para mang-control ng tao. Kaya para sa ating question of the day, ito yung tatanungin ko sa inyo. Naniniwala ba kayo na kung merong tao na mag-a-attempt
kung totoo man yung Project Bluebeam, kaya nilang baguhin yung mundo? Kaya nilang manipulahin ang buong mundo? I-comment nyo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara the Third. Nagpapaalam.